So nagbabala nga po si Oscar De La Hoya sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao para sa potensyal na laban nito kontra kay Mayweather Jr. Ano yan mga idol? Huwag daw magpakumpiyansa si Pacman kay Floyd pagdating sa kasunduan sa bakbakan. Kung pumirma daw si Floyd ng real fight sa laban kay Pacman, dapat daw i-pursue ito ni Boss Manny at huwag magpadala sa taktika ni Floyd. Kumbaga mga idol, dahil napospon ang laban ni Pacman at Floyd at kung sakaling bumalik sila sa negosasyon ng bakbakan at ibahin ni Floyd ang pinagkasunduan sa kontrata, huwag daw talaga pumayag si Pacman at ipilit kung ano ang kanilang unang pinirmahan. Magbibigay daw kasi ito ng advantage kay Floyd. Naranasan na daw kasi ito ni De La Hoya ang bagay na to kay Floyd, kung saan matapos nito inactivate ang rematch clause nito kay Floyd. Matapos ito matalo sa bakbakan, kaagad nang retired si Floyd ng 1 taon at 1 araw. Sakto daw sa expiration ng rematch clause ni De La Hoya. Kumbaga mga idol, presyo rin talaga ni Pacman si Floyd na lumaban sa totoong laban at huwag pumayag sa exhibition. Total ito naman talagang original nila na kasunduan. Samantala speaking sa babala na sinabi ni Oscar De La Hoya kay Manny Pacquiao mga idol, nagbigay naman ito ng babala sa mga Supa boxing fighters under sa pangangalaga ni Dana White, kung saan kabilang nga dito ang ating pambato na si Mike Magsayo. Ano yan ni Oscar? Binubulag daw ng Supa boxing ang mga fighters nila sa pera, kung saan overpaid daw sila magbayad sa mga boxer ngayon, pero pagdating daw ng panahon at masemento na daw ng Supa boxing ang pangalan nila sa boxing sports, yung tipong no choice na talaga ang mga fighter kagaya ni Magsayo, babalik daw sa barya-barya lamang ang ibabayad nila sa kanilang mga fighters. Kumbaga marketing nan daw ito ng Supa boxing na magbayad ng malaki ngayon sa mga fighters nila para mapaganda ang brand na Supa boxing. Well, para sa atin mga idol, matik naman talaga ito. Kadalasan ito naman talagang strategy ng mga promotion. Gumastos na malaki para makilala ang promotion. Maski ang promotion siguro ni De La Hoya na Golden Boy, dumaan din sa ganitong bagay. Dahil isa po itong negosyo, parang hindi lang talaga matanggap ni De La Hoya mga boss na ilang buwan pa lang ang Supa boxing, pero marami na malalaking pangalan sa boxing sports ang kanilang nakuha, bagay na hindi nagawa dati ng Golden Boy. Few boxers to make it seem like this big money will continue, but it won't. Samantala matapos nga po maglabas ng statement ng WBO na lahat ng top boxer nila sa titulo pwede maging mandatory sa title fight. Hindi daw nila binabasa ang pagiging mandatory kung sino ang number 1 at marami nga po sa mga fans ang nagsabi na malaki ang tsansa ni Casimero na maging next na mandatory ni Inoue sa kanyang WBO title, lalo pa ang tatlong nauna sa kanyang mga boss hindi available lumaban. Kaya dahil dito meron pa rin mga Pinoy boxing fans ang nagsasabi na bibitawan daw ni Inoue ang kanyang WBO title para lamang ito makaiwas kay Casimero sa bakbakan. Kumbaga wala daw talaga planong labanan ni Inoue si Alas, kaya ipaubayan na lang nito ang titulo kay Casimero na siya ang next in line sa WBO. Walang bagay na to hindi pa talaga natin masasabi mga idol. Hindi tayo naniniwala na takot si Inoue kay Alas. Gusto lang talaga ni Inoue na patunayan muna ni Casimero ang kanyang sarili para karapat-dapat siya labanan nito. Kung bibitawan man siguro ni Inoue ang kanyang WBO title, malamang meron ito malalim na dahilan, hindi dahil ayaw nito palagan si Alas.